Sa workshop ni Hephaestus ay maraming sira at balikong kagamitan ang nakalagay sa sahig. Ginamit niya ang mga items na ito sa ginagawa niyang pag-eeksperimento. Iniisip niya ang tanong sa kanya ni Yuan kung hindi ba raw niya pwedeng palakasin ang kaini sa pamamagitan ng paggamit ng ibang ingredients o kaya naman ng mana. Naisip ni Hephaestus na posible nga raw ito kung isa siyang strengthening enchanter. Kaso nga lang daw ay panandalian lang din ito. Hindi nga raw nila pwedeng baguhin ng permanente ang kakayahan ng isang equipment. Pero iba nga raw ang sinasabi sa kanya ng kanyang instinct bilang isang blacksmith. Napangiti si Hephaestus dahil naisip niya na may posibilidad pa rin daw na magawa niya ito ng paraan. Pinuri rin ni Hephaestus si Yuan dahil hindi nga raw siya makapaniwala sa ibinigay nitong suhestyon. Nagtaka si Hephaestus nang makarinig ito ng malalakas na pagkatok sa likod ng kanyang pinto. Napatanong siya kung sino nga ba raw kaya itong napakalakas na kumatok gayong napakaaga pa naman. Naging alisto si Hephaestus nang may bigla itong naisip. Sinira ng kumakatok ang pintuan ng workshop ni Hephaestus. Inihanda naman ni Hephaestus ang hammer nito. Naisip niya na baka raw pinuntahan na naman siya ng mga taga-Olympus. Pagkasira ng pinto ay may pumasok sa loob ng workshop. Hindi makapaniwala ang clone ni Son Ogong na sa workshop na ito nagtatrabaho si Hephaestus. Nakilala naman ni Hephaestus ang dumating sa kanyang workshop at tinawag niya itong unggoy. Tinanong ni Hephaestus kung ano raw ang ginagawa doon ng clone ni Son Ogong. Sinabi niya rin kung kaya ba raw wala ang totoo nitong katawan ay nang dahil sa nakikipagtalo pa ito sa mga siraulong taga-Heavenly Realm. Sumagot naman ang clone ni Son Ogong na talagang matalas pa rin daw magsalita si Hephaestus. Matagal-tagal na nga rin daw bago ulit sila nagkita, bakit raw hindi muna ito mag-warm up ng kaunti? Naramdaman ng clone ni Son Ogong ang init sa loob ng workshop, mukhang namumuhay pa rin daw si Hephaestus na gaya ng dati. Napansin ni Hephaestus na iba na ang sandata na gamit ni Son Ogong, kaya tinanong niya ito kung nasaan na raw ang sandata na ginawa niya noon para dito. Nainis naman si Hephaestus nang sabihin ni Son Ogong na tinapon na raw niya ang item na ginawa nito dahil may nakuha na raw siyang bagong item na higit na mas malakas at mas maganda. Nagmula nga raw ito sa Dragon King at sinasabi ng iba na dati ay hindi ito orihinal na sandata. Sinabi ni Son Ogong na hindi raw siya nagpunta doon para makipagkwentuhan lang. Itatanong niya lang daw kay Hephaestus kung may kilala ba raw itong tao na nagngangalan na Kim Yuan. Napansin ni Son Ogong ang paghigpit ng hawak ni Hephaestus sa hammer na sandata nito. Nung pagmasdan niya ang natahimik na si Hephaestus ay may bigla itong nalaman. Napangiti si Son Ogong habang nakabukas ang magkaibang kulay nitong mga mata at sinabi kay Hephaestus na kilala nga raw nito si Yuan. Alam ni Hephaestus ang skill na ginamit sa kanya ni Son Ogong, ito nga raw ay ang Golden Cinder Eyes na kayang malaman kung alin ang totoo at kasinungalingan. Hindi man daw ganoon ka-epektibo ang Golden Cinder Eyes nito dahil hindi niya ito totoong katawan, pero si Son Ogong pa rin daw ito kaya kahit magsinungaling siya ay malalaman pa rin agad nito. Napangisi si Hephaestus at naisip na hindi nga raw siya maaaring sumabay lang sa Agos dahil tungkol ito kay Yuan. Nagtanong naman si Son Ogong kung ano raw ang nakakatawa. Sinabi ni Hephaestus kay Son Ogong na hindi niya raw kilala si Yuan. Nagulat naman si Son Ogong sa isinagot sa kanya ni Hephaestus, alam niya nga raw na kilala niya ito. Pero itinanggi ulit ito ni Hephaestus at sinabing ilang ulit niya ba raw kailangang sabihin na hindi niya nga ito kilala. Naasar naman si Son Ogong sa ginagawang pagsisinungaling ni Hephaestus. Sinabi ni Son Ogong kay Hephaestus na ayaw niya nga raw itong gawin, pero kapag daw hindi ito nagsalita ay baka mamatay ito. Sumagot si Hephaestus na kahit ano pa raw pananakot ang gawin nito sa kanya ay wala siyang sasabihin. Paano naman daw siya magsasalita kung wala naman siyang alam? Ngumisi si Hephaestus at sinabi ng malinaw sa clone ni Son Ogong na hindi niya nga raw kilala si Kim Yuan. Nagtungo na si Yuan sa pangyayarihan ng sunod niyang pagsubok. Nag-uusap ang ibang player na nakasabayan ng ating bida kung talagang si Yuan ba raw ang kasama nila doon. Sinabi naman ng isang player na pagmasdan na lang daw ng mga ito ang suot nitong pyromancy robe. Isang araw itong 60,000 points item. May kilala pa ba raw ang mga ito na nasa ika-21 palapag na may suot ng ganoon kamamahal na gamit?
May nakapagsabi naman na akala nga raw nila ay namatay na si Yuan gaya ng mga balibalita. Bakit nga raw ngayon lang ulit ito nagpakita? Nagsalita si Yuan at sinabihan ang mga player na nagbubulungan, na sino raw ang mga ito para pag-usapan siya ng harapan. Tinanong niya rin kung gusto ba raw ng mga ito ng gulo. Naisip ng isang elf player na nagngangalang Reinhardt na ito raw pala ang sikat na si Kim Yuan. May pagkabastos nga raw pala itong magsalita salungat sa maganda nitong mukha. Dumating na ang notification na hinihintay ng lahat, mag-uumpisa na raw ang pagsubok ng ika-21 palapag. Nagkaroon ng isang malaking kristal sa gitna ng mga players, kailangan daw nilang protektahan ang kristal na ito laban sa mga paparating na halimaw. May hindi nga raw malaman na bilang ng mga doppelganger ang kabilang sa mga team na nandoon, na maaari ring sumira sa lumabas na kristal. Babagsak daw ang mga partisipante kapag ang kanilang player count ay bumagsak sa 0 o kapag nabasag ang binabantayan ng mga itong kristal. Kailangan nga raw nilang mahanap ang mga doppelganger at patayin ang mga ito. Magwawakas lang daw ang kanilang pagsubok kapag naubos na nila ang lahat ng mga doppelganger. Napatanong naman ang isang lalaki kung ibig sabihin ba raw nito ay mga doppelganger na ang ilan sa mga kasama nila doon. Hindi naman basta-basta makapaniwala ang iba at nagdududa kung totoo ba raw ito. Kinuha ni Yuan ang sandata nito at sinabihan ang mga maiingay na player, na natatakot na nga raw agad ang mga ito sa isang napakadaling pagsubok. Tinanong niya rin ang mga ito kung ano ba raw ang kinakatakutan nila sa mga doppelganger. Nagtaka ang isang lalaki nang bigla siyang lapitan ni Yuan, nakaramdam ito ng matinding kaba. Bigla namang ngumiti si Yuan kaya nagtanong ang lalaki kung ano raw ang kailangan nito. Mabilis na ginamit ni Yuan ang kanyang gamit na sandata at agad na pinutulan ng ulo ang nilapitan nitong lalaki. Nabigla ang mga nakasaksi sa ginawang ito ni Yuan. Hanggang sa biglang nag-iba ang kulay ng tumilapon na ulo ng lalaki, nag-itsura itong parang natutunaw na kandila. Nagulat ang mga kalahok nang mapagtanto ng mga ito na isang doppelganger ang lalaki na inatake ni Yuan. Kasunod noon ay napatuon ang pansin ng mga ito kay Yuan nang sabihin ito sa kanila na hahanapin niya raw ang mga doppelganger upang walang makalapit sa pinoprotektahan nilang kristal. Ang mga ito na raw ang bahala sa pagpigil at pagharap sa mga halimaw. Gawin nga raw ng mga ito ang kanilang trabaho at huwag maging pabigat sa kanya. Kinilabutan ang mga kalahok sa lakas ng killing intent na inilalabas ni Yuan. Si Yuan nga raw talaga ito. Hindi nga raw maaaring isa itong doppelganger. Lumapit si Yuan sa pinoprotektahan nilang kristal at sinabihan ang mga kasamahan niyang partisipante na umpisahan na raw nila ito. Dumating na ang mga halimaw na agresibong sumusugod upang maatake ang malaking kristal. Kanya-kanya naman sa pagdepensa at pag-atake ang mga partisipante sa halos walang tigil na pagdating ng mga halimaw. Napapareklamo na ang ilan sa mga ito sa patuloy na pagdami ng mga halimaw sa kada wave na kanilang matatapos. Sa pakikipaglaban nila sa mga halimaw ay nakipagtulungan ng ibang player sa kapwa nila mga player. Ang iba ay nagsilbing tank na siya namang sinusuportahan ng ibang players sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga buff skills. Nagagawang makapag-focus ng mga partisipante sa pakikipaglaban nila sa mga halimaw dahil naniniwala ang mga ito sa sinabi ni Yuan na siya na raw ang bahala sa mga doppelgangers. Sinabi ng isang kasamahan ni Reinhardt na mukhang maganda raw ang kanilang kalagayan sa pagsubok nilang ito. Halos lahat daw ngayon ng partisipante ay sukdulan ang taas ng kanilang mga moral. Sinabihan naman ni Reinhardt ang nasisiyahan nitong kasamahan na hindi pa raw sila tapos kaya wag nitong ibababa ang kanyang depensa. Naisip ni Reinhardt na sa kasikatan nga raw ni Yuan ay malaki ang naibibigay nitong impact sa mga partisipante na kasama nila sa pagsubok. Napahingi ng pasensya si Reinhardt nang may bigla itong maatrasan. Sinabi niya na hindi nga raw niya ito napansin dahil sa sobrang focus niya sa pakikipaglaban. Sumagot naman ang player na nabangga nito na ayos lang daw yon, balewala raw ito sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Reinhardt nang pagmasdan nitong mabuti ang mukha ng nasagi nitong lalaki. Pamilyar sa kanya ang itsura nito kaya nasambit niya ang pangalan na Kim Yuan. Nagtaka naman ang Yuan na nakaitim na robe kung bakit siya tinawag ni Reinhardt at kung ano ang sasabihin nito. Lumingon na ang Yuan na nakaitim na robe nang sabihin ni Reinhardt nang wala naman daw. Naisip ni Reinhardt na kamukha nga raw nito ang Kim Yuan na nakasuot ng pyromancy robe,
Hindi niya nga raw akalain na may makikita siya na kamukha nito. Tinanong ng Yuan na naka-black robe si Reinhardt kung wala ba raw itong napapansin. Nagtanong naman si Reinhardt kung ano ang tinutukoy nito. Sinabi ng Yuan na naka-black robe na simula nga raw nang may mapatay na isang doppelganger ang Yuan na naka-pyromancy robe ay wala na itong sunod na nahanap. Sumagot naman si Reinhardt na sigurado raw siya nakakailanganin pa nito ng ilang minuto, nakakamangha na nga raw na nakahanap agad ito ng isang doppelganger. Nagtanong ang Yuan na nakaitim na robe kay Reinhardt kung hindi ba raw nito naiisip na baka nagkataon lang ito. Sinagot naman ito ni Reinhardt sa isa ring tanong na tingin ba raw nito ay isa lang itong pagkakataon. Sumagot ang Yuan na naka-black robe na siguro naman daw. Palagay niya nga raw ay may kakayahan din ang Yuan na naka-pyromancy robe. Naisip ni Reinhardt na isang weirdo raw ang kausap niyang ito. Pinagdududahan na nga raw nito ang lahat para lang mahanap ang mga doppelganger. Sinabi ni Reinhardt na basta raw nakatayo ang Yuan na naka-pyromancy robe sa tabihan ng kristal ay walang sino man ang makakalapit dito. Kaya wag na nga raw itong magaksaya ng oras sa hindi kailangang pagdududa at mag-focus na lang ito sa mga halimaw na kanilang kinakalaban. Naisip naman ng Yuan na naka-black robe na kakaibang araw sa pakiramdam ang nakikita niyang ito. Pero kahit papaano ay nakakatuwa rin daw ito. Gusto nga raw niyang makita kung ano ang mga susunod na mangyayari, at kung hanggang saan aabot ang Kim Yuan na sobra ng mga itong pinagkakatiwalaan. Sa harap ng mga bangkay ng mga halimaw ay napapareklamo na ang mga partisipante kung hanggang kailan raw nila ito gagawin. May nagsalita naman at sinabi na kailangan nga raw nilang mahanap ang mga doppelganger kung gusto na nilang matapos ito. Sa mga sandaling ito ay mahigit sa 25 oras pa ang natitira bago matapos ang kanilang pagsubok. Sinabi ng isang lalaki na kanina pa raw nakatayo si Yuan sa tabihan ng kristal, nagtataka nga raw siya kung talaga bang hinahanap nito ang mga doppelganger. Nagsalita naman ang isang lalaki na kahit ganoon nga raw ang nangyayari ay mabuti na rin at walang makalapit sa kristal dahil binabantayan ito ni Yuan. Napabuntong hininga ang Yuan na nakasuot ng pyromancy robe nang marinig nito ang hinaing ng isang partisipante, na kapag raw nagpatuloy sila sa pakikipaglaban ng matagal ay baka sila na ang mapatay ng mga halimaw. Naglakad si Yuan papalapit sa ibang mga partisipante at sinabing mukhang nakapagtago nga raw ng mabuti ang mga doppelgangers. Nung makita nga raw ng mga ito na pinatay niya ang isa sa kanila ay nagpasya na ang mga ito na magtago sa karamihan. Napatanong ang isang lalaki kung ano raw ang ibig sabihin ni Yuan. Sinasabi ba raw nito na hindi niya mahanap ang mga nagtatagong doppelgangers? Sumagot naman si Yuan ang hahanapin niya pa rin daw ito kahit na anong mangyari. Inihanda niya ang kanyang espada at sinabi sa mga partisipante na ang bawat isa raw sa kanila ay magturo ng tingin nila ay kahina-hinala. Kinilabutan naman ang mga partisipante sa sunod na sinabi ni Yuan. Sinabi nito na kapag nga raw pinatay nila kung sino man ang kanilang mapagbotohan na kahina-hinala ay mapapadali ang pagtatapos ng kanilang pagsubok. Hindi naman makapaniwala ang mga partisipante sa suhestyon na binanggit ni Yuan. Hindi nga raw sila maaaring pumatay na lang ng basta nang dahil lang sa hinala. Salungat sa sinabi ng ilang partisipante ay may mga players naman na nagtaasan ng kamay at sinabing may napansin nga raw sila na kahina-hinala habang nakikipaglaban sila. Nahati ang opinyon ng mga partisipante sa pagitan ng mga sumasang-ayon at tumututol sa suhestyon na sinabi ni Yuan. Sa gitna ng pagtatalo ng mga partisipante ay nagsalita na ulit si Yuan. Sinabi niya na dahil nga raw mas marami ang sumang-ayon sa kanyang plano, oras na raw para simulan nila ang pagpatay at pagboto. Noong makapili na sila ng unang player na papatayin ay nilapitan agad ito ni Yuan na nakasuot ng pyromancy robe. Nagmakaawa naman ang player na ito na wag daw siya nitong lapitan. Napahiyaw ang napili nilang player nang makita nito na malapit na siyang tamaan ng espada. Nagtaka ang Yuan na naka-pyromancy robe nang may biglang pumigil sa ginagawa niyang pag-atake. Napapaisip siya kung sino ang naglakas loob na gawin ito sa kanya. Hindi makapaniwala ang Yuan na naka-pyromancy robe na napigilan ng isang player ang kanyang espada gamit lang ang mga kamay nito. Ang pumigil sa ginagawa niyang pagpatay ay ang Yuan na nakasuot ng itim na robe. Sinabihan nito ang Yuan na naka-pyromancy robe na sumusobra na raw ito. Pinalagpas niya lang daw ang mga ginagawa nito dahil hindi naman ito nakakapinsala sa iba,
Pero hindi na nga lang daw siya manunood kung sisirain nito ang hinaharap nilang pagsubok. Hindi naman makasagot ang Yuan na naka-pyromancy robe sa mga salitang sinasabi sa kanya ng isa pang Yuan. Napansin ng mga partisipante na parang magkagaya raw ang dalawang player na nasa harapan nila. Hindi nga lang daw sila magkagaya dahil talagang magkamukha nga raw ang mga ito. Gulat naman ang Yuan na naka-pyromancy robe ng pagmasdan nitong maigi ang mukha ng player na nasa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang totoong Kim Yuan. Sinabihan ng totoong Yuan ang nagpapanggap na Yuan, na dito na raw magwawakas ang pagpapanggap nito. Pinagmasdan ni Yuan ang gumagaya sa kanya at ginamit ang skill na Cinder Eyes upang malaman niya ang katotohanan. Pagka-activate ni Yuan sa Cinder Eyes ay nagsimulang mag-crack ang mukha ng nagpapanggap na Yuan. May naramdaman ito na kapangyarihan na pinipilit ilabas ang totoo niyang katauhan. Nung unti-unti nang naaalis ang balat kayo ng mapagpanggap na batang lalaki ay napataklob ito sa kanyang mukha. Nagulat naman ang mga nanonood na partisipante nang makita nila na isa palang doppelganger ang Yuan na nakasuot ng pyromancy robe. Napaluhod sa nararamdaman niyang sakit ang nagpapanggap na batang lalaki. Napansin naman ng mga partisipante na may kakaiba sa batang lalaking ito. Ang naunang araw na doppelganger ay natunaw na parang isang putik. Naguguluhan tuloy sila ngayon kung ano ba raw talaga ito. Ipinagpilitan pa rin ng nagpapanggap na batang lalaki na peke raw ang nasa harapan niya ngayon at siya raw ang totoong Kim Yuan. Sinipa naman ni Yuan ang nagpapanggap na batang lalaki. Sinabi niya na bahala raw ito kung gusto pa rin itong igiit na siya talaga ang totoong Yuan. Sa pagkakasipa ni Yuan sa batang lalaki ay tumilapon ito ng ilang distansya. Natahimik naman ang mga nanonood at nagbubulungan na partisipante matapos nilang makita ang ginawa ng totoong Yuan. Sinabi ng ating bida na siguro naman daw ay malinaw na sa lahat na siya talaga ang totoong Yuan. Kinabahan naman ang mga players na naunang napagbintangan bilang isang doppelganger. Iginiit ng mga ito na hindi nga raw nila alam kung ano ang doppelganger at mga ordinaryong player lang daw sila. Habang naglalakad si Yuan ay sinasabi ng mga napagbintangan na makakaya raw nilang patunayan ang sarili nila. Binanggit ng mga ito ang kani-kanilang pangalan, lugar na pinagmulan at iba pang maaaring magpatunay na hindi sila nagpapanggap. Sinabi ni Reinhardt na ang nabangga niyang player ay ang totoo palang Kim Yuan. Sumagot si Yuan na wala raw halaga sa kanilang pagsubok kung sino man daw siya. Dumiretso sa paglakad si Yuan sa harapan ni Reinhardt at inilapit niya dito ang kanyang espada na Edge of Nightfall. Nagtanong si Reinhardt kung pinaghihinalaan ba raw ni Yuan na isa siyang doppelganger. Sinabi niya na maaari nga raw magpatunay ang kanyang mga kasamahan na siya talaga ang totoong Reinhardt. Bago pa nga raw mag-umpisa ang pagsubok ay hindi pa sila nagkakahiwa-hiwalay kahit isang beses. Sinabi naman ng isang kagrupo ni Reinhardt na hindi nga raw ito nagsisinungaling. Sigurado nga raw siya na ito ang kanilang captain. Napangiti naman si Yuan at sinabing ibig sabihin ba raw ni Reinhardt ay hindi na ito maaaring maging isang doppelganger dahil mayroon itong team. Sinugod ni Yuan si Reinhardt at sinakal niya ito sa leeg. Nahirapan sa paghinga si Reinhardt sa lakas ng pagkakahawak ni Yuan sa kanya. Pinilit magsalita ni Reinhardt at tinanong kung ano raw ang kahulugan ng ginagawang ito ni Yuan. Tinawag naman ng isang lalaki ang kanilang captain, bitawan nga raw ito ni Yuan. Nagawang makapumiglas ni Reinhardt sa pagkakahawak sa kanya ni Yuan matapos niya itong atakihin. Sa lakas ng ginawang pagsakal sa kanya ni Yuan ay nag-umpisa na ring matunaw ang mukha ni Reinhardt na parang isang putik. Tinawag ng isang elf na lalaki ang kanilang captain, nagtaka siya kung bakit tila natutunaw ang mukha nito. Inatake rin ni Yuan ang isang kasamahan ni Reinhardt habang tinatanong ng lalaking ito kung kailan pa nga raw napalitan ng isang doppelganger ang kanyang captain. Nagulat naman ang mga nakasaksing partisipante dahil maging ang kasamahan ni Reinhardt ay isa rin palang doppelganger. Napagtanto ni Yuan na ang isang doppelganger na gumagaya sa isang player ay makakaya ring lukohin maging ang sarili nito. Tinawag ni Yuan ang iba pang mga nagtatagong mga doppelganger na wag na raw nila itong patagalin at tapusin na raw nila ito. Nagulat ang ibang mga partisipante nang makita nila na isa-isang nagpalit ng anyo ang mga katabi nilang players. Hinamon ni Yuan ang lahat ng mga doppelganger na suguri na raw siya ng mga ito.
Habang sinasabi niya ito ay ini-activate na rin niya ang kanyang Heavenly Demon Spirit. Sa paglabas ng mga nagtatagong doppelganger ay hindi na rin nagtagal ang pagsubok ni Yuan. Naubos nila ang mga mapagpanggap na doppelganger at doon ay natapos na nila ang kanilang ika-21 palapag na pagsubok. Dahil doon ay maaari na raw silang makapag-teleport sa sunod na palapag. Nagawa ring makapagpa-level up ni Yuan sa pagsubok na ito. Unti-unting nagising ang batang lalaki na nagpanggap bilang Yuan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay iniisip niya kung ano raw ang nangyari sa kanilang pagsubok. Habang nakabukas ang skill na Cinder Eyes ay sinabihan ni Yuan ang batang lalaki na bumangon na raw ito. Gulat na bumangon sa pagkakahiga ang batang lalaki matapos nitong makita si Yuan. Tinanong ni Yuan kung ano raw ang pangalan nito. Hindi agad sumagot ang batang lalaki kaya itinikom ni Yuan ang kanyang kamao at tinanong kung hindi pa ba raw ito gising ng maayos. Takot naman na sumagot ang batang lalaki na siya raw si Mamos. Napansin ni Yuan na hindi nga raw isang doppelganger si Mamos dahil maayos pa rin daw ito kahit natapos na ang kanilang pagsubok. Pero hindi pa nga rin daw siya sigurado kung ano ba raw talaga ito. Tinanong ni Yuan si Mamos kung ano ba raw ito. Sumagot naman si Mamos ng isa raw siyang doppelganger pero isa rin siyang player. Naintindihan ni Yuan ang paliwanag ni Mamos, mukhang isa raw itong pure-blooded demon. Tinanong ni Yuan si Mamos kung saang bloodline raw ito. Mukhang hindi nga raw ito isang ordinaryong doppelganger. Sumagot si Mamos na kay Belial daw, sinabi niya na si Belial nga raw ang kanyang ama. Sinigurado naman ni Yuan kung tama ba ang pagkakarinig niya kaya tinanong niya ito kung sino ba raw ang sinasabi nito. Inulit naman ni Mamos ang sagot niya at sinabi ang iba pang pagkakakilanlan sa kanyang ama. Ang ama niya nga raw ay ang Demon King na si Belial na kilala rin sa bansag na King of the Doppelgangers. Pamilyar kay Yuan ang pangalan na sinabi ni Mamos, ito nga raw ay ang Monarch of Lies at ang isa sa 7 demon ng Major Guild na Demon Lords. Napapaisip si Yuan kung totoo ba raw ang sinasabi ni Mamos na anak siya ni Belial na isa ring high ranker. Ginamit ni Yuan ang kapangyarihan ng Cinder Eyes upang malaman ang katotohanan. Pagkagamit ni Yuan ng Cinder Eyes ay naisip niya na hindi nga raw ito nagsisinungaling. Ang Demon Lords Guild nga raw ay may kakayahan na pantayan ang laki at lakas ng mga taga-Olympus. Ibig sabihin nga raw nito ay halos magkaparehas lang si Mamos at Hargon ng katayuan. Matapos masigurado na totoo ang sinasabi ni Mamos ay tinanong naman ito ni Yuan kung ano raw ang ginagawa ng isang katulad nito sa ganoong lugar. Sumagot naman si Mamos na medyo komplikado nga raw kapag pinaliwanag niya ito. Pero mukhang ito nga raw ang tamang oras at lugar para sabihin niya ito. Hinintay naman ni Yuan ang paliwanag na sasabihin ni Mamos. Nagulat naman si Yuan nang marinig niya sa mga bibig ni Mamos na isa raw ito sa kanyang mga tagahanga. Sinabi ni Mamos na sasabihin niya raw ulit ito ng taos puso, isa nga raw siya sa mga tagahanga ni Yuan. Hindi naman makapaniwala si Yuan sa mga naririnig niya mula kay Mamos. Pinaliwanag ni Mamos na nagsimula nga raw siyang humanga kay Yuan nang makita niya kung paano nito nakuha ang mga unang pwesto sa ranking simula pa lang nung nasa ika-unang palapag pa lang ito. Mas naging ganap nga raw siyang tagahanga ni Yuan nang masaksihan niya kung paano ito nakipaglaban sa naganap na Grand Martial Arts Tournament. Sinabi ni Mamos kay Yuan na hindi niya nga raw hinihiling na maging magaan ito sa kanya nang dahil lang sa isa siya nitong tagahanga. Handa nga raw siyang pagdusahan ang ginawa niya kanina, at nangangako rin siya na hindi na niya ulit ito gagawin. Hindi naman malaman ni Yuan ang kanyang magiging reaksyon dahil napag-alaman niya sa Cinder Eyes na totoo ang lahat ng sinasabi ni Mamos. Hindi niya nga raw inasahan ang pangyayaring ito raw pala ang dahilan kaya siya nito ginaya. Sinabi ni Yuan na palalampasin niya nga raw muna ngayon ang ginawa ni Mamos. Natuwa naman si Mamos at nagpasalamat kay Yuan. Naisip ni Yuan na hindi na nga rin daw masama kung magkakaroon siya ng koneksyon sa anak ni Belial. Nagtaka naman si Mamos nang biglang ilabas ni Yuan ang player kit nito. Sinabi ni Yuan kay Mamos na dahil nga raw pinalagpas niya ang ginawa nito. Ibigay raw ni Mamos ang number nito sa kanya at tulungan daw siya nito sa isang trabaho.